Binabawi na nga po ni Aling Alma ang kanyang anak at hinatak na nga po niya dito sa puti si Toto. At Itchona, bago ko po kayo tinawag, may pinaliwanag po si attorney na nung mga panahon na yon, minor de edad po si Toto. At kayo po ay nasa tamang edad na. Ang nangyari pong yon ay parang lumalabas ay inabuso po ninyo yung kahinaan ng isang binatilyo. Hindi ko yun inabuso. Talagang ginusto niya rin po. Dahil ako wala rin ano. Paano po ginusto yon ng 15 na nalilito lang po kasi binubusog po ninyo sa regalo? Kayo po ang nagpakita ng motibo. Yun po ang sabi ni Toto. Hindi ako nagpapakita ng motibo. Siyempre, kabaitan lang pinakita ko sa Di kanya. ba motibo yung mga pinibigay mong regalo? Sabait ka sa'yo ni Ate Baby, 200 nga lang ang upa mo eh. Sabait sa'yo dahil best friend ka. Tapos ganun pa gagawin mo sa anak niya. Base po sa naging research ng aming pong mga staff, na pag-alaman po namin na kayo po pala ay nagkaasawa at nagkaanak. Nasaan po sila? Nasa malayo ho. Bakit po kayo napalayo sa kanila? Nag-abroad. Pinatungay tayo ulo ko eh. Ano po? Pinatungay tayo ulo ko. Niloko po kayo nung asawa ninyong babae. Sabihin mo kasi, Tapos makati ka rin po, kasi. hiniwalayan po ninyo o iniwang kayo? Ako na mismo iniwan. Opo. Kasi nga bakla ka. So dati po, hindi kayo Becky? O dati na kayong Becky? Yun na. Yung mga anak po ninyo, Sa malalayo, dalawa. kilala po kayo? Oo. Opo. Alam po nila ngayon na naging Becky na kayo. Tanggap naman po nila, walang Opo. problema. Sinungaling yung Okay. tanggap. Bakit sinungaling? Kung tanggap siya, di sana hindi siya titira kila Ate Baby. Doon siya sa mga anak niya. Di ba? May point ka na naman. Diba? 2 points ka na sa akin, ha? Tama nga rin po si Mali Doreen. yun. Kung mahal po kayo ng mga anak ninyo at tanggap, bakit hindi po nga naman kayo doon nakatira Hindi lang ako at nangungupahan po Hindi kayo? ako umaasa sa magulang ko kaysa sa kanila. Hindi ako pala asa. Sa mga magulang po, bakit buhay pa ang magulang Buhay nyo? pa. Hanggang ngayon. Buhay pa. Ilang taon na po? 1 plus na ako. 100 plus na. Mahaba talaga. Kasi nga po lagi nang mangkukulam. Bakit po pinili ninyong maging Becky matapos pong nangyari yon na kinaliwa po kayo ng inyong misis? Wala nang tiwala sa babae. Oo. Kasi yun na nga eh. Mag-asawa pa ako ng babae, ganun din yung gagawin sa akin. Wala na. Pero hindi po ba ninyo inisip na, syempre, yung mga anak din po ninyo maapektuhan? Lalo na't ganitong Kaya nakita ako nilang parang naging matindi yung pag-ikot nyo na lalaking-lalaki kayo dati, tapos ngayon biglang naging babaeng-babae na kayo, na nakapalda pa ho kayo. Hindi ba nagugulat yung mga anak nyo? Ganun ang buhay. So yun po ang dahilan kung bakit ayaw nyo na magkaroon ng karelasyon na babae po. Sa pagmamahal po ba ninyo kay Toto, hindi ho kaya ang nangyayari dito ay namimiss nyo lang ang mga anak ninyo, kaya parang Totoo yan. ang turing nyo sa kanya ay anak? Kasi maliit pa yung mga anak ko, di ko nalagaan. Pero ang hindi po kasi maunawaan ng lahat, paanong nangyayari na meron kayong something-something kung ang turing nyo lang ay anak? Wala naman kami ginagawa eh. Wala. Kakasabi lang po ni Toto na pag sinabi niya kung ayaw niya, nirirespeto naman daw po Oo, ninyo. hindi ako ginagawa, yun lang. Minsan lang, hindi ko na ano. Dinay mo pa ito na nga mismo nagsabi, oh. Pero may nangyari na po. Isang beses. Oh. Sinungaling talaga, di ba sinungaling? May naalaman po kami, may panibago na naman pala yan. Nung nagkakagulo na po, si Nonoy. Sino naman yung nonoy? Boyfriend din daw po niya. Boyfriend niya rin. Opo. Ilang taon naman yung nonoy? 22 po. 25 na po pala. 25 na. Gano'n na po kayo katagal nung nonoy? Oh, yun na lang. Kaling ko lang. So, Toto, hindi lang ikaw ang karelasyon. Kaya sabi ko sa ito, wag Meron maniwala pang nonoy. sa bakla na yan. Daw po sabi, meron daw eh. Pero hindi ko naman Kinausap nakikita mo ba si Chona tungkol doon? eh. Hindi naman po. Sabi na po, wala naman daw po eh. Naniwala naman po ako. So sabi mo wala, dininay Nung mo. nung Pero sa court, meron. Yung nakita mo yung sa court. Nandiyan po yung lalaki, sinama po namin eh. Kasi po para po matauhan na po tong si Toto. Hindi pa ba sapat ang mga sinasabi ni Doreen, Toto, para
maliwanagan ka, anak. Ako gusto pa niyang makita. Yung lalaki para makita mo kung gaano ka ba kalalaki. Gusto mo bang marinig pa mismo dun sa lalaki kung totoo ang karelasyon niya si Chona o hindi? Gusto ko marinig. Gusto mong marinig? Nasaan yung lalaking sinasabi na yon na karelasyon din nitong si Chona? Aalamin nga natin kung talagang ang may katotohanan dahil gusto ni Toto na matuldukan na ang lahat para naman malaman na niya kung ano ba ang totoo. Nangingiba So, po na sino nga ba ang sinasabing nonoy na ito na medyo bata-bata din at karelasyon ni Ate Chona? Narito po, si Robert Makahilig. Pasok! Robert, diretsa ang tanong, sino ka sa buhay ni Chona? Boyfriend po. Boyfriend. Niligawan ka ni Chona? Hindi po. Bali, sa pera lang po yun. Paanong pera-pera lang? Parang udyukan po kasi ng barkada yun, kaya... Ayun, naging jowa ko na siya. Gaano na kayo katagal? 2 months pa lang po ngayon. 2 months. Akala ko ba linggo lang? Alam mo ba na may ibang karelasyon si Chona bukod sa'yo? Wala po. Hindi ko po alam to eh. So ang alam mo, ikaw lang din. Oh, ma'am, sabi niya sa akin, ako lang daw po yung ano niya eh. Diba? Sabi mo, Toto, ang gusto mo lang ay marinig mo kung talagang ang may iba o wala. Meron nga, sila nga daw nung Chona, pero pineperahan lang niya si Chona. Sad to say. Sige po, kahit okay po sa'yo, sila na magsama. Oh, Ay, paano hindi ba ako yan? Paano ba yan? Ano ka ngayon? Boo! Nagbago rin ang anak ko! Yan! Sinabi na ho nila ang mga sama ng loob nila laban sa isa't isa at upang matuldukan na nga po ang napakalaking problemang ito at maintindihan po nila ang issue. Oras na po para sila ay makausap ng ating pong trio tagapayo. Pera-pera lang, ibig sabihin, kaya mong ibenta ang katawan mo. Ha? Dahil yung pampuno ngayon, may maaari mong parang ibenta ang katawan mo. Para lang magkapera ka. Ganun lang gusto mo sa sarili mo. Hindi naman. Ang tanong ko lang sa'yo, Ano pa yung- di ba, magulang ka? Tatay, Paano patay ka na magiging may mabuting nanay. magulang kung ganyan ka Balik sa tatlo. magulang? Sa mga anak ko, okay ako sa mga anak. Hangad po natin lahat dito sa face-to-face na ang bawat kasong na ilalapit po sa atin, attorney, doktora at father ay nagkakaroon ng isang magandang at mapayapang solusyon. At sana nga po ngayong araw na ito ay nakamit po natin yon, Attorney Ben. Hangad natin yan, Chang, sapagkat lalong-lalo na sa kalagayan ni Chona. Sana uulitin ko sa iyo, napakaigting at napakabigat ang parusa sa sino mang tao na gagamit, mag-exploit sa isang minor de edad na bata. Kaya't sana intindihin mo ito. Huwag na masanang maulit ito sa kalagayan mo upang sa ganon, ang ngipin ng batas na yan, yung Republic Act 7610, ay huwag mong maranasan. Kundi sana ang pagkakataong buhay at lakas pa, magamit mo na sa magandang kaparaanan. Yun lamang. Ang bibigyan ko po ng pansin dito ay si Aling Chona. Kasi una-una, alam nyo, pag 78 years old tayo, ang iniisip natin alam natin, konti na lang itong mga taon na nalalabi natin dito sa mundo. So, gusto natin maging meaningful ito, magkaroon ng sabihin natin na ano ba ang talagang mission ko at nandito pa ako sa mundong ito. So, napag-alaman natin na ang kanyang mga magulang ay, ang kanyang tatay ay 105 years old, ang kanyang nanay ay 110 years old na nakatira dyan sa Muñoz. At siguro kaya nagkakaroon ng conflict itong si Chona marahil dahil una-una, hindi sila nag-uusap ng kanilang magulang.